Masaya po ba tayo lahat? Amen! Sabi po ba tayo sa presensya ng ating Panginoon Diyos? Pakinggan naman natin ang bawat sana. Magandang umaga mga kapatid. Kamustahin naman natin bawat isa. Salamat Panginoon Diyos sa araw nito. Binako mo kami na pinagamit mo sa iyong tahanan, O Lord. Panginoon, dinanap po namin sa iyong gawang ito. Sana sikili po ang bawat puso namin sa Lord God. Kung meron po ito nakikitang bahay o parang Panginoon, pakaya mo sa mga Lord God. Dinanap po namin si Lord, kayo po kami sa amin. Samahan niyo po kami, O Lord, sa gawang ito, sa aming pag-aawit. Ikaw ang magsilbing inspirasyon, Lord, ng aming buhay, Lord. Thank you for this wonderful day, Lord God. In Jesus, praise God. Amen. A call to worship, natin na buka pang aawit, 7, 5, 6. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila ng lahat ng dako. Mag-aling mabuti ang mga lupagin. Pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Awitin natin ang puso ng inaalabig! Ikaw
Nalalapit na makita, walakit ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nakasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Masayaw na nga, magalak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong magbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Masayaw na nga, magalak tumatawa. Mananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Masayaw na nga, magalak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Maraming salamat, Lord, sa pagiging ito, Lord. Lord, hiling ko namin sa away ko, Lord. Baguhin niyo po ang aming buhay. Sa mamihan namin, Lord, baguhin niyo po sa kung kami ang pinahihina sa iyo, Lord, baguhin po ito meron sa kanyang para tayo, Jesus. Ang hirap mawalay sa iyo, Lord, lalo na sa panahong ito, O Lord, hindi ko namin alam ang makakaway. But God, lagi mo kami sinasamahan sa aming sipito. Thank you, Lord, sa aming sipito.
dapat sambahin o Diyos. Sa umaga ito, tanggapin ninyo ang papuri at panumbahan ng inyong mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami ay naiinigluhod o Diyos. Nananalangin, Panginoon, ng iyong biyaya, ng iyong awa, Panginoon, ng iyong kapatawaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan, ng kalakasan, O Diyos, sa aming kahinaan. Nananalangin, O Diyos, na kayo, Panginoon, ang kumilos sa aming kalagitnaan. Kayo po, Panginoon, ang magpagaling sa mga may sakit at karamdaman. Pinadalangin namin, Panginoon, ang haligi ng tahanan nila at Lord, you pray for your mercy and grace, O God, na palakasin niyo po ang pagpagaling ng kanilang Ama, Panginoon. We pray, O Lord, sa pamamahal namin sa buhay na may daladalang karamdaman sa araw na ito, sa oras na ito, O Diyos. Kayo po ang Diyos na magpagaling. Sa mga pangangailangan, Panginoon, kayo po ang tumugon. Sa mga panalangin, O Diyos, na iuusal ng bawat isa, Panginoon. Kayo ang Diyos na magpakilala. Lamang yung ipinangako, O Diyos, na kung kami ay tatawag, inyong kami binilingin. Panginoon, maging sa iyong salita, O Diyos, kayo po ay mangusap sa bawat isa sa amin. Magpahayag kayo, Panginoon, magmulat ng mga pagharian niyo nga po ang bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Amen. Our scripture reading for this morning is from the book of Mark, chapter 4, verse 26 to 29. This is the parable of the growing seed. Verse 26, Jesus also said, "The kingdom of God is like a farmer who scatters seed on the ground. Night and day, while he is asleep or awake, the seed sprouts and grows, but he does not understand how it happens. The earth produces the crops on its own. First a leaf blade pushes through. Then the heads of wheat are formed, and finally the grain ripens. And as soon as the grain is ready, the farmer comes and harvests it with a sickle, for the harvest time has come." This is the word of the Lord. Thank you, God. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito ay nagpapatuloy sa ating series sa Parables of Jesus. Usually, parables ay tungkol sa kingdom. No? Ang Panginoong Jesus, kung siya po ay nagtuturo, majority ng kanyang pagtuturo ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi about sa pagiging religyoso, kundi sa paghahari ng Panginoon. Sa ating kapanahunan ngayon, sa maraming pinagkakaabalahan ng mga tao, lagi natin tatandaan, tayo po ay kabilang sa kaharian ng Panginoon. At yung kaharian ng Panginoon ay napakahirap upuan ng isahan lamang upang maunawaan natin. Remember, kahit yung kanyang mga alagad for 3 years, no? Araw-araw na pagtuturo. Araw-araw, no? Daily po yung pagtuturo. Sila man ay hindi nila nag-grasp ng buong buo ang tungkol sa kaharian ng Diyos.
So sa morning ko ating paglilingkod, yung mystery of growth, the parable of the growing seed. So minsan pa, tingnan natin, sabi dito ni Jesus Christ, this is what the kingdom of God is like. Ganito yung paghahari ng Diyos. No? May isang mama na nag-asik at sa hindi man niya nauunawaan, hindi man niya alam kung paano lumalago, yung kanyang naitanim ay lumalago. Sabi ron sa verse 28, all by itself, the soil produces grain. Diba? And then sa verse 29, emphasis doon, dumating din yung pag-aani. Alam niyo po, yung ano natin, natural na bagay. Siguro ilan sa inyo, no, na nakaka-uwi every 3 years lang, no? At maaari nang umalis kayo sa inyong sa Pinas, maliit pa yung anak ninyo. Ngayon naman ay damulag na. Maaari hindi ninyo naunawaan kung paano lumaki, pero may kita ninyo lumaki. At yun po ay naturalesa ng isang buhay na bata, no? Lalaki at lalaki. Yung bata nga no, yung haba na. Kung sakaling makita ulit tayo nila Kayla at baka dalaga binata na. No? Pag yung panahon ay hindi natin hawak, pero ang alam natin, gusto man natin hindi, lalago at lalago. At tayo man, hindi man tayo tumataas na, lumalapit na. May isang lago. Merong misteryo. The mystery of growth. So dito po sa Mark na binasa natin, so Jesus compares the kingdom of God to a man scattering seed on the ground. Kaya yung seed ay umusbong, no? Lumaki, bagamat hindi niya naunawaan. Alam niyo po, gano'n naman eh. Maaring maunawaan natin o maaring hindi. Maaring ma-explain natin o maaring hindi. Pero makikita natin yung fruits. Makikita natin yung fruits. Sabi nga ng Panginoon, makikita ko yung kung ano yung puno sa pamamagitan ng bunga. Sabi dito, when the grain is ripe, the harvest comes. So yung parable na ito emphasizes the hidden, mysterious word of God in kingdom's growth. Mysterious po ang paglago sa kaharian ng Panginoon. At ito po ay isang bagay na makina natin maunawaan bilang mga mananampalataya. Actually, bilang tao eh. Now, all truths are parallel. Yung katotohanan po, parallel yan eh. Yung katotohanan sa sowing and reaping, kahit yan po ay ilagay natin sa spiritual at sa physical, parehas yan. No? Natural yan. Tulad natin mamaya, siguro, no? Kung kayo ay mananatili, atin kayo ng discipleship. Hindi pa natatapos ng discipleship, magsusowing ulit. Tapos, hindi pa natutunaw yung naso, magkakalit ulit. Kaya huwag kayo magtataka bakit nag-grow. Horizontal na nga lang. Hindi na vertical. Pero nag-grow. Diba? Ganun din, kahit sa kahit sa finances ka din eh. Diba? Yung paunti-unti mong pagtatabi, yung 100, no? Kahit 100 niya sa isang buwan, 1,200 yan
taon. Kung ilalagay nyo sa bangko kahit paano kikita. Now, try to imagine lalagay mo lamang ng 0. No? Tapos ilalagay mo sa isang plan. No? Sa ngayon, tutulan sa mga OFW dito sa Taiwan and dito. No? Pero hindi lang naman yun. Marami yun eh. Hindi mo man alam paano yung lumalago, ang alam mo, may kakaroon ng dividendo. At yan. Ngayon, namimili ka na lang kung saan ang dividendo na gusto mo. Kung ang dividendo ay sa bilbil, ang dividendo ay doon sa savings. It's up to us. Ganun din kahit yung sa SSS, diba? Pagka Facebook ka na hinulukan yun, hindi mo man alam kung paano nila pinalalago, meron kang time na mag-harvest. Merong harvest. Ganon din sa pagkakasala. Yung small habit, natin ay maaaring mag-lead sa distraction. Nagsosoka, diba? Pagka nagsoka sa flesh, mag-lead ka sa distraction. Yung maling kilos na inaalagaan mo ay maaaring lumaki. Yung galit na aalagaan mo ay maaaring magbunga ng masamang pagkilos, masamang paggawi. Diba? Yung mga kinakain natin ay hindi masustansya. Definitely, darating ang araw, maaaring magbunga ng maintenance. Parehas yun, no? Parallel yun. Pero dito, pinag-usapan natin is tayo bilang mga sowers. Tayo pong lahat ay nagtatanim. Gusto man natin o hindi, nagtatanim tayo. Ang lang, pagka magulang ka, nagtatanim ka eh. Ang pangunahing tinatamnan ay yung anak. Maring hindi ka nagsasalita, pero nagtatanim ka sa pamamagitan ng kilos sa iyong mga anak. Dito, sa parable nito, ang pagtatanim ay tungkol sa salita ng Diyos. Sabi nito, sinabi pa ni Jesus, ang kahayaan ng Diyos ay may tutulad sa isang taong nagasik ng linig sa kanyang bukid. Now, ano yung part ng tao? The man who scatters seed faithfully. Paano ba natin masasabi yung faithfully? Yung faithfully, ginagawa mo ang isang bagay whether ikaw ay motivated o hindi. Whether naroon yung ikaw ay emotionally motivated o hindi. Ginagawa mo siya. Yung faithfully, hindi siya nakabase sa damdamin mo, hindi siya nakabase sa panahon, no? Ang sabi sa Ecclesiastes, pag ang tao, tinitignan niya yung panahon, hindi siya magtatanim. Hindi siya magtatanim. Parang, wala yung pinagkaiba eh. Sabi nga natin, parallel eh. Pag sinabi mo, naku, bata ako pa, bakit ko pa isipin yung SSS? Ano yung pinagkatayan ko? Di ba? O kahit ano bang issue. O, naku, ang bata ko pa, pag-iisipan ko ba yun, ako'y tatanda? Habang panahon yung baka, ano pa ako, baka ako, malakas ako. No? Kailan ba tayo magtatanim? Hindi sa panahon na ikaw ay nasa hulihan. Magtatanim ka sa panahon na ikaw ay nasa summer period. Bakit? Dahil hindi habang panahon nasa summer period ka. Darating ang panahon na aabot tayo sa ating winter time. Yung winter time, hindi ka na pwedeng magtanim, hindi ka na pwedeng mag-ano. Pwede ka na magkuya-kuya ko eh. Diba? Yung pupot-putin mo sa panahon na ikaw ay nagkukuya-kuya ko ay nakabase 30 years bago dumating yung panahon ng pagkakuya-kuya ko. Hindi darating yun na ikaw ay malapit na hindi panahon ang winter para ikaw ay magtanim. Nagtatanim ka sa panahon
na dapat magtanim. Parang ngayon, di ba? Tama ba ngayon ang panahon ng magtatanim sa atin? Kasi medyo umuulan at kailangan yun sa mga nagtatanim. May kapanahon. Pag na-miss natin yung ating season of planting, maaaring ma-miss natin yung season of harvest. So habang tayo ay nasa season of planting, anong gagawin natin? We scatter seed faithfully. Whether na gusto natin o hindi, bumabangon tayo. Whether gusto natin o hindi, naguhulog tayo. Whether gusto natin o hindi, nag-iipon tayo. Ganon din sa kaharian ng Diyos. Ang part natin ay magbahagi ng salita ng Panginoon. Our role is obedience in sowing the word. Sa mga mahal natin sa buhay, no? Hindi issue yung gaano kabilis o haba yung pagtatanim. Ang part natin ay magtanim. Minsan, naiinip na tayo, gusto na natin takutin yung tao. Di ba? Ay, baka hindi nyo ginagawa yun, baka ako lang, no? Brad, hindi mo habang ang buhay, malay mo mamaya, pagkabit mo. Kaya ngayon, kailangan tanggapin mo na si Kristo. Gusto na natin sila, maligtas ka agad, di ba? O makaunawa ka agad, mabuksan ka agad yung mga mata. Pero our part is, so, the word. Itanim ang salita. Magtanim ang salita. Kaya may kita natin si Jesus Christ, no? Talagang ano lang siya? Sowing ng word. The sower's task. So ano yung part natin? Ang part natin is faithfulness in sowing. Because faithfulness precedes fruitfulness. Yung fruitfulness natin ang ma-base yun how we were faithful. Kahit saan yan eh. Kahit sa pag-aaral, kahit sa trabaho, kahit sa paghahanda sa retirement, kahit sa paglilingkod sa Panginoon. O kahit sa talento, di ba? Kahit ikaw ay very talented, pagka hindi mo tinitrain, hindi ka nag-ensayo. No? Maaaring, katulad ng mga musician, kahit anong gagawin nila, pero pag hindi nila in-ensayo yung pyesa, iba't iba yung magiging direction. Kahit sa mga singer. No? Meron isa pa north, meron isa pa east. Faithfulness in sowing precedes fruitfulness. Sabi ni Jesus, go and make disciples of all nations. Sabi sa Isaiah 55, God's word accomplishes His purpose. Hindi babalik sa Diyos ang kanyang salita nang hindi natutupad yung purpose niya. Kaya tayo, may mga pagkakataon siguro na mahihiya tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Baka mapanalitan, baka tuksuhin, or what. Pero mga kapatid, ang role natin ay magtanim ng salita ng Diyos. Kung papaano yung farmer, ay ganun din. Whether yan ay marumi, maputi, maulan, o mainit, ang role niya ay magbungkal, magtanim. It's the same. All truths ay parallel. Ganun din sa buhay natin dito. Di ba? Pag magtatanim ka ng kabutihan, mag-aani ka ng kabutihan. Ano ang tinatanim mo, yun ang aanihin mo. Kung wala kang itatanim, wala kang aanihin. Faithfulness precedes fruitfulness. So, anong role lang natin? No? Sabi ko sa 1 Corinthians 3:6, sabi ni Paul, ang part ko ay magtanim. Ang part ni Apollos, magpilig. Pero yung paglago, Diyos yun. Kaya nga po mga kapatid wala mong makapagsasabi, ako ang magdailan, bakit umago, bakit ganito. Ang Diyos ang kumikilos.
Ang Diyos din ang nagbabago sa tao. Ang part lang natin magbahagi. Minsan na magkataka lang eh. Yung akala mo hindi nakikinig sa'yo, nakikinig pala. At yung akala mo nakatingin sa'yo, ibang pala ang iniisip. Pero hindi kayo yun. Hindi kayo yun. No? Kayo ay very faithful eh. Diba? No? Hindi mo lang alam kung saan faithful. Kaya mga kapatid, ano na rin yung role natin? Pagtatanim, pag-asin. Kapag sapat sa pag-asin, iyan ang kasaganaan ng buhay. All truths at kamal. Parehas yun. No? Ang knowledge, nakakamu yung knowledge kasi nagtatanim ka. Diba? Kahit sa pag-aaral, diba? Nung kayo nag-aaral, diba? Kung hindi ka magbabalat, hindi ka mag-review, ay maaaring ang hanapin mo sa exam ay yung papel ng dapat pala. Bumahaba yung pagmataw. Tayo po ay tayo po ay parang lupa na kailangan mo nilalagyan ng mabuting buhay. Hindi tayo aasa ng mabuting ani kung masama ang ating itinatanim sa ating sarili. Aani tayo ng mabuti dahil mabuti ang itinatanim natin sa ating sarili. At ganoon din sa pag-ebanghelyo, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Huwag mo tayong mapagod sa pagtatanim. Amen. Bakit po? Kasi yun yung role natin pagbabahagi. Whether kung saan man at paano man ang pamamaraan, no? Ang role natin ay magbahagi. At ano yung pinag-uusapan dito? Yung mystery of growth. Sabi ron, the seed grows even though the sower cannot fully explain the process. We may not be able to explain, but the truth is, the fruit remains. The fruit, yun na yung final expression na yung ginawa mong sowing ay nagbubunga ngayon. Maaari ang ilan sa inyo ay nag-umpisa sa maliit na negosyo. Habang may nandito kayo. At kung naging makapat yung nag-aalaga ng negosyo, maaari dumating ka na napalago niya yun. O lupain, o bukiin, o kung ano man. No? Ganon din sa spiritual na buhay. Kung hindi natin tinatawnan ang ating sarili ng Word of God, huwag tayo pumasa na lalalim ang ating pananampalataya. Bakit po? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Huwag tayo pumasa na lalago yung pananampalataya natin pag ayaw natin makinig na salita. Pag ayaw natin magtanim, pag ayaw natin i-meditate yung Word of God. Kaya nga sa Bible ay nakita natin assured ang victory mo if you meditate on my word day and night and if you will practice it. Hindi mo lang i-meditate, ipo-practice mo. Then ang sinasabi ay assured yung victory mo. No? Pero kung hindi mo siya i-meditate, hindi mo siya ipo-practice, wala kang harvest of victory. Sabi ron, night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows. Though he does not know how. All by itself, the soil produces grain. All by itself. Naging tapat lang siya sa pagtatanim, naging tapat lang siya sa pag-aalaga. Hindi man niya ma-explain paano lumago, lalago. Yan po yung buhay pananampalataya. May mga pagkakataon, maaaring may mamintang tao, sasabihin sa iyo, Lord, salamat dahil nabahagian mo ako ng salita. Gano'n, mahaba pa yung kwento. Hindi mo na alam kung kailan yun, hindi
hindi mo nga alam yung pangalan niya. Pero ikaw, kilala niya. No? Maaari yun. Sa amin, yung parte namin noon, meron kaming ministry sa campus. So, pumupunta kami sa iba't ibang campuses, hindi namin kilala lahat ng estudyante. Pero pagpasok namin sa room, we make sure na ibahagi namin ang Ebanghelyo ng Kristo. Bakit? Yung time na yun, ang role lang namin is to proclaim the Word. To proclaim the Word. May mga kasama kaming partner, yung mga partner na yun, either pastor ko sa lugar na yun, mga pastors, sila yung bahala sa power. But our role is to proclaim the Word. Magtanim sa utanin ng Diyos. Huwag ko tayong magsawa sa pagtatanim. Bakit? Kasi yung tinatanim natin, hindi man natin makita, hindi man natin ma-explain paano siya lalago at magbubunga siya. So dito, makikita natin that growth is God's hidden works in our. Bakit po? Kasi yung Word of God, yun yung tool ng Panginoon na namumuusap sa puso at isip ng tao. Maaring nung nag-share ka, hindi pa yung unawaan. But there will come a time. No? Minsan nga, ang pagbutas ng dingding. No? Kung ito ay konkreto, hindi naman kailangan lahat ay malakas. Kung ito ay i-hammer mo lang ng kalat, maaaring hindi siya mabutas. Pero kung ikaw ay mayroong isang sinsid at sa isang area ka lamang concentrate, mas malamang mabutas. Maliit na effort, consecrated, faithful, mas nagiging fruitful. So yun po yung mystery of growth. So ang gagawin lang natin is to trust God's unseen power in kingdom growth. Hindi tayo magmamanipulate, hindi tayo mananakot. Hindi natin gagamitin kung ano man yung mga bagay na maaaring magmanipula sa tao. Just proclaim the truth ng Word of God. Dahil alam naman natin habang dumarating ang panahon, palapit ang pagbabalik ng Panginoon. Actually, sabi nga sa pag-aaral, mula January hanggang ngayon, no? 70 earthquakes na 6 pataas ang nangyari this year. Yung mga 4, yung mga 5, yung mga dito sa wallet lang. Sa wallet, normal yung 4 and 5. Kung pwede yung pupunta. Minsan nga, alam niyo, pag pupunta ka sa wallet, magtatanong ko sa, naramdaman niyo ba? Hindi yung pastor, hindi namin naramdaman yung dito. Naramdaman namin sa Taipei, sa inyo, hindi. Bakit? Ang karamihan. So mga kapatid, hindi natin kailangan ikuman yung mga bagay na yon. Ang alam natin, malapit na ang Panginoon, pero ang role natin, hindi manakot, ang role natin is to proclaim the Word. To proclaim the Gospel. Bakit sabi ron, the Spirit works mysteriously like the wind. Hindi mo nakikita ang wind, hindi mo nakikita yung hangin, pero nararamdaman mo. Hindi mo nakikita ang hangin, pero nakikita mo yung kanyang epekto. Hindi mo nakikita, subalit makikita mo yung resulta pag ito ay naglalakad sa kanto, di ba? May mahangin na mga damo o tuyong bagay o plastic. Makikita mo sigurong lumilipad. Hindi mo nakikita yung nagpapalipad, nakikita mo yung epekto. Ganon din po sa buhay po ng mga taong binabahagian natin. Makikita natin yung pagkilos ng Diyos. At ito po yung katotohanan. Pagka tumilos ang Panginoon,
Pagka nag-umpisang kumilos ang Diyos sa buhay ng tao, ang sabi ng Philippians 1 verse 6, no? He who began the good work, siya rin po ang magpupunti, siya rin po ang magpipi, siya na nagsimula, siya ang magkatapos. Ngayon, sa atin po, kung ang parte lang natin ay magtanim, praise God. Kung ang naging parte natin ay magdilig, praise God. Kung ang naging parte natin ay mag-harvest, praise God. Ano man yung parte natin doon sa gospel work sa isang tao, kung tayo man yung nagtanim, yung nanalangin, nagbahagi ng salita ng Diyos, pero hindi natin nakita na siya ay kumilala sa Panginoon, at may kita natin one day may darating na magdidilig, magpapatuloy, tapos may kita natin meron ng iba na nakapag-harvest, praise God pa rin. Bakit po? Kasi iisa lang naman ang pinagdiling mo lang natin ng Diyos. We are just doing our part. At ang sabi sa Ecclesiastes 11 verse 5, we may not understand the work of God, pero ang alam natin, He is the one who made things good. Hindi pagalingan hindi pa husayan. Kasi kahit ma-explain mo ang isang bagay, kung hindi mo naman ma-practice, palwala. Mas maganda ba na nakapagtanim ka na hindi mo naunawaan kung paano nag-grow, pero nakapag-harvest ka. Kaysa kahit ma-explain mo yung grow at lahat, pero hindi ka nag-harvest, mas sasabihin pa rin natin, mas maingat pa rin yung nag-practice kaysa nag-explain. Ganun din sa pananampalataya. So, anong gagawin lang natin? Let us trust God, magtiwala tayo sa Diyos, at siya ang magpapalago. So, tingnan natin yung the process of fruitfulness. May proseso eh. Paano yung proseso? Stage by stage. Stalk, head, and the fullness of grain. Sabi ni Jesus Christ, first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. No, hindi siya instant. Pero, process siya. Growth is gradual. It is not instant. No? Maaaring makita mo parang instant dahil ikaw yung ginamit ng Lord sa harvest. Pero, hindi yung ibig sabihin na iba nag-harvest, iba yung nagtanim. Ganito po yun. Parang istorya noong sa John chapter 4. No? Yung Samaritan woman. Sabi ko ni Jesus Christ, sinasabi nyo, ilang buwan magkaka-harvest na. Pero ngayon ay harvest time na. I-harvest nyo yung mga pananim na hindi kayo nagtanim. Ang part nyo lang ay mag-harvest. Sino yung mga nagtanim doon? May mga spiritual leaders na nagtanim sa kanila, nagturo. No? Pero nung dumating sila Jesus, sila na lang yung nag-harvest dahil sila ay naghihintay sa Messiah. So, somehow, bago dumating sila Jesus, doon sa Samaria, may mga nagturo na nagdarating ang Messias. Okay? Ganun din po sa atin eh. Kaya hindi tayo pwedeng mag-credit po. Alam mo yan? Anak ko yan. Para kung yung tao walang nagtanim na iba sa kanila. Para kung yung tao parang ikaw lang supernatural na spiritual parent na kung saan. Kaya kung saan nagkakaroon ng manipulation at pag-ating. Dahil yung parang yung spiritual life mo, dahil kung nalulungkot sa quote-and-quote nag-harvest sa'yo, nag-alaga sa'yo, hindi mo gano'n. Iba't ibang takte, iba't ibang pagkilos, ginagawa lang natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya meron iba't ibang gifts. Diba? Kahit sa gawain, hindi naman nakabase yan sa mga laran, sila yung magpapaawit,
Kahit iba-iba yung dahilan, paano tayo dinala ng Panginoon sa isang gawain? Lagi natin titignan yun. Bawat isa sa atin ay kamanggagawa ng Panginoon. At ang paglago ay isang process. Sa spiritual maturity, makikita natin, step by step yun. Sabi doon sa 2 Peter 3:18, grow in the grace and the knowledge of Christ. Grow. Hindi ibig sabihin na born again ka, malagwa ka agad. May proseso. Gradual yan. No? May proseso, gradual. Ikaw mismo ay magdidesisyon, nais kong lumago. Ikaw mismo ay magdidesisyon, I want na gagraduate ako sa milk, mapupunta ako sa solid food. Ikaw mismo magdidesisyon na hindi na ako magiging balag sibuyas. Dahil gusto ko lang lumago. Gusto ko lang mag-mature. Diba? Ganun din tayo, di ba? Dumating tayo sa panahon kung saan naglalaban yung pagiging bata natin at pagiging teenager. Meron mo ba ditong hindi pinagdaanan yun? Yung high school ka na pero gusto mo pa rin mag-carpentero. Nakatanda mo nung first year kami, yung first year, tawa sa amin yung mga third year, fourth year, kasi gusto naminag-ground base. Lalaro kami doon sa likod ng ground ko sa isa, nag-ground base kami. Kaya tatawanan kami ng mga third year at fourth year. Nung malaman namin, ganoon din sila nung first year. Kaya sila natatawa, nakikita nila yung sarili nila sa akin. Ganoon ka matay na mag-aagaw yung gusto ko pa ba ng gatas? O gusto na mag-mature? Nag-iiba yung panlasa natin pag tayo ay nagdarasan mag-mature. So, anong kailangan natin? Let's be rooted and built up in Christ. Hindi instant ang maturity. Maturity is a lifetime process. At tayo po bilang mga kamanggagawa, lahat po tayo kamanggagawa eh. Whether we like it or not, nagtatayo tayo. Sa pamamagitan ng ating salita, sa ating pagkilos, sa ating pag-iimbitas, nagtatayo tayo sa ating paglilingkod dito. Lahat po tayo nagtatayo. At maaaring sa ating pagtatayo, maaaring wala tayong makitang harvest. May panahon nga natin na isipin mo, Lord, ano ba yun? Yung panahon ba yun na nagturo kami sa mga bata ay parang baliwala. Pero kahapon na may nagsala sa aking passport ng mga picture na dating mga bata na may magagawa. So yung mga kapatid, yung ginagawa natin maliit na bagay, nakakala natin maliit. Huwag mo natin maliit. Bakit po? Because darating ang panahon, magkakaroon ng harvest. Harvest will come. Harvest will come. Huwag mo tayong mapagod sa pagyaya. Huwag mo tayong mapagod sa pag-share. Huwag mo tayong mapagod sa pagiging Kristiyano. Darating ang harvest. Diba? Well, kaya nga lahat ay parallel eh. Halimbawa, napagod na bawas sa sound, di kong yung SSS, di ba? Kada noon yung nagtatrabaho tayo sa Pilipinas. Diba? Kinakaltasan tayo. Hindi natin alam, yung pala ay sa winter time natin. Di ba? O, napagod ka sa paggawa ng mabuti para kasi hindi ka mag-aani. Pero mga kapatid, buhay ng Diyos na nakikita niya yung itinatanim mong mabuti. Nakikita ng Diyos yung hindi nakikita ng mga tao na paggawa mo ng mabuti. Sabi nito, when the grain is ripe, the harvest is gathered. Sabi nito sa verse
29, as soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. Mga kapatid, meron pong timing ng Lord. No? At yung timing niya will bring completion. Huwag po tayong mapagod. Huwag po tayong mapagal. Knowing that our labor in the Lord is not in vain. Huwag po tayong mapagod. No? Lalo na sa panahon na, alam niyo po kahit si David, di ba? Napagod si David eh. Sabi niya, Lord, bakit yung mga masama sila pang pulan? Bakit sila ay gano'n? No? Kung sino pa yung masama, sila pa yung para maganda ang buhay. Ano sinabi ni David? Nung pumasok ako sa templo, saka ko naunawaan na ano, yung kanilang tinatamasang tagumpay, panagdalian namin. Yung pagtatanim ko sa kaharian ng Panginoon, hindi po pababaliwag. Huwag mo tayong mapagod. Huwag mo tayong mapagod. Kahit saan yan. Kahit saan aspeto ng buhay. Huwag mo tayong mapagod sa pagtatanim ng rautin. Bakit po? The harvest will come. The kingdom will reach its fullness at Christ's return. Ultimately, babalik ang Panginoon eh. Ultimately, babalik ang Panginoon. Hindi sayang ang ating pagpapagal. Hindi sayang yung ating pagpapagod. Hindi sayang yung ating pagsamba sa Diyos. Darating ang Panginoon at pagdating niya, naroon yung pinaka-ultimate, hindi lamang dito. Mayroong isang church planter. Isang church planter. So siya po ay pumunta sa isang probinsya at sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos, give up na siya hanggang sa, dahil sa tinagal-tagal niya, iisa lang yung na-convert. So give up na siya. Disciple niya yun, tinuruan. Nung umalis siya, dumating ang panahon na nakita ko siya ng kanyang inalagaan. Yung inalagaan niya, nagpaprosto niya ng congregasyon. Bakit po? Hindi natin alam kung sino lang yung ating assignment. Minsan yung assignment lang natin ay iisa. At doon lang tayo pinakataling ng Panginoon. Now, lagi natin tatandaan, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, mayroong at least 1/4 possibility. 1/4 na possibility na yung tao na yun ay maumuna. Diba yung parable ng soil? Mayroong nasa road, mayroong sa batuhan, mayroong doon sa matinik, mayroong doon sa good soil, diba? Sa mainam na lupa. So, ang pinakikita ko may probability ng 25% success. No? Huwag kung titingin ka rin sa tatlo na nawala, maaaring mamismo yung isa. Yung isa na muna ng 30, ng 60, ng 100. Na-overcome niya yung kawalan ng tatlo. Ganun din kahit sa negosyo, di ba? Maaaring marugi ka sa ilang beses kang narugi, pero mayroong isang negosyo na maaaring lumago para sa iyo. Minsan ganun din sa relasyon. Mabasted ka tatlong beses mo, ilang beses, pero may isang para sa iyo. At pag nakagbuhan mo yung para sa iyo, lahat ng kalugian ng nakaraan, bawing-bawing na yun. Diba? Bago tayong mapagod sa pagtatanim ng kabuti. There will come a harvest. Whether yan ay dito sa lupa,
sa kalangitan, there will come a harvest. And in the end, angels will gather at the harvest stage. Paghihiwalayin yung kambing at tupa. Yung damo at yung trigo. Wag mo natin problemahin yung damo. Ganun yung sinasabi ni Jesus Christ doon sa parable, di ba? Pagka pinulot mo yan, damo, malalaman yung mga trigo, kaya mo lang nalupag ko, kaya mo lamang. No? Minsan pinoproblema natin yung damo malikod sa atin. Hayaan natin na tayo ay lumabot sa Panginoon. Amen. Kasi pagka pinoblema mo yung huwag mong gawin lisensya ang kasamaan ng iba para hindi ka maging mabuti. Amen. Huwag mong gawin lisensya na sila nga. Ako pa? Hindi ka naman. Hindi yan ang mga kapatid. The harvest will come. So ano yung makikita natin dito as we grow sa gospel? Dito po, pinapakita dito, Jesus is the sower of the word. He is the word. No? His death and resurrection guarantees kingdom growth. Eventually, the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. Guaranteed po yan. Bakit? Yan po ay nasusulat. It's been prophesied. It is written, the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. Alam natin sino mananalo. It is written. We already have the book. We know what will happen. We know eventually Christ will reign. Christ will return. He will be with us. And we will be with Him forever. Victory is assured. Hindi mo tayo pinili ng Panginoon para maging talunan. Hindi mo tayo pinili ng Panginoon para maging buntot. No? Pinili tayo ng Panginoon para mamunan. So the Spirit works mysteriously in hearts, producing good until the final harvest. Yung part ng conviction and conversion, that is not our part, that is the part of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who will convict. The Holy Spirit is the one who will convert. Ang part lang natin is shading. Ang part lang natin is planting, sowing the seed. That's our part. Conviction, that's the part of the Holy Spirit. Conversion, that's the part of the Holy Spirit. Yun yung part ka. So, at tayo po, ano kailangan natin? A seed must die to produce many seed. Si Jesus Christ yung namatay, and then it produces many seed. When I am lifted up, I will draw all men unto me. Nalift na si Jesus Christ doon sa cross ng Calvary and is already drawing people unto me. Kaya nga makikita natin, kahit sa gitna ng mga nangyayari sa ating mundo, gera, natural calamities, hindi mo natatapos ang gospel proclamation. In the midst of wars, famines, calamities, the gospel of the kingdom will be preached. The word of God will be planted in the soul of man. And the Spirit of the Lord is the one who will give life. At dito po sabi sa Titus 2:11-13, grace teaches us to live godly lives as we await Christ's appearing. Kaninong work yun? It's the work of the Holy Spirit. He is the one who will enable us. So, tingnan mo natin yung mga lessons, life lessons as disciples. Though the process is beyond full understanding, growth still occurs. Whether we understand it or not, growth will come. Our part is just to share
proclaim, live the word. Yun po yung part natin. Grow, parte ni God. The kingdom grows mysteriously by God's power. It's the work of the Holy Spirit. It's not by might, nor by power, it's by His Spirit. Where God's power moves, growth follows. Kung nasaan kumikilos ang Panginoon, may paglago. We so faithfully that God gives the growth. So ano yung mga takeaway natin dito? Ito po, we so faithfully, we trust God's growth, and then we await His purpose. Our part, we sow faithfully. And then we trust God. We don't trust ourselves, we trust God. And we await yung harvest. Yung harvest, di natin alam ngayon, bukas, pero alam natin darating at darating ang harvest. So, what we should do our part in sowing the word. We should trust God's hidden work in people's life. And we live expectantly for the harvest of eternity. So, saan ang concentration natin? Hindi mo natin concentration ang mangako sa pagdating ng Panginoon. Ang concentration na pinagagawa sa atin ng Panginoon, anak, magtanim ka. Anak, you just continue. Huwag kang magpakasama dahil masama ang mundo. Maging ilawan ka dahil madilim na ang mundo. Maging mabuti ka dahil masama na ang mundo. Magtanim ka ng salita ng Diyos dahil iyon ang instrumento ng Panginoon ng pagbabago. Tayo po ay manalangin. Father, we praise you and we honor you, Lord. Naibahagi kayo sa salita. Patuloy kayo ang kumilos sa puso, sa buhay ng bawat isa. Ang mga salita mo, Panginoon, ay lumago, mamuna, banhari sa aming buhay at sa mga tinataliman namin, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus.